Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat mga kapatid. Biyernes po ngayon sa loob pa rin ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Binabati ko po ang lahat ng mga viewers, mga followers and supporters of our daily gospel reflection. Pagbati din sa mga minamahal naming deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga benefactors po na tumutulong upang itaguyod ang parokya at pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Ipagdasal po natin ang isa't isa. At muli po, welcome sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo na nakalaan para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng Biyernes, sa loob ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon, atin pong sama-samang pagninilayan ang mabuting balita ayon pa rin kay San Lucas. Ito po ay mula sa ika-12 kabanata, mga talata 54 hanggang 59. Ang pamagat po na binigay ko sa ating pagninilay sa araw na ito ay nagsasabing, hanapin mo ang mabuti at ang maganda, gawin ang tama habang may oras pa. Mga minamahal kong kapatid, hindi niyo po ba napapansin na kung minsan masyado nating pinagkakaabalahan ang mga bagay na kung tutuusin ay mababaw lang naman. Hindi naman masyadong importante, pero pinaglalaanan natin ng lakas, ng pansin, at ng panahon. Have you not noticed that at times, we waste much of our time on trivialities while missing what is more important in life? We are so concerned about the lives of others, lalo na po yung mga chika-chika, yung mga marites-marites na yan, at kung minsan hindi natin natitingnan at nabibigyan ng pagpapahalaga ang ating sariling buhay, sapagkat masyado nating itinutuon ang pansin sa buhay ng iba at sa mga bagay na hindi naman masyadong mahalaga. Sana nga po mga kapatid, kahit sa mahirap na sitwasyon ng buhay, ay hindi natin nakakaligtaang hanapin ang Diyos at ang mabuti sa ating mga karanasan. O baka naman, puro na lang yung negatibo, yung hindi maganda at pangit ang ating napapansin. Kung kaya't hindi natin nakikita ang mga kamay ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay. Kaya sa halip na mag-aksaya ng panahon sa mga bagay na walang katuturan, hanapin natin ang Diyos at kung ano ang mabuti sa ating mga karanasan. Ito po ang problema sa mga lider relihiyoso noong kapanahunan ng ating Panginoong Hesus. Masyado silang focus sa paghahanap ng dahilan at paraan upang ipahuli si Hesus, upang siluin siya sa kanyang mga gagawin at sa kanyang mga sasabihin. Hindi naman sila bulag sa mga himala na kanilang nakita na ginawa ng ating Panginoong Hesus. And yet, they could not see God in Jesus because they were so focused on trivialities. Yung mga bagay na walang kwenta at ang hinahanap ay kung ano ang pangit at hindi kung ano yung mabuti at ang larawan ng Diyos sa kapangyarihang pinamamalas ni Jesus. Marahil, mga kapatid, sa kanilang labis na pagpapahalaga sa kanilang sarili, hindi nila makita ang Diyos na kumikilos sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Masyado silang nakafocus sa kanilang masamang layunin, kung kaya't ang mabuti, bagamat lantad sa kanilang paningin, ay hindi nila nakikita bilang tunay na mabuti, sapagkat mabuti naman talaga ang mga ginagawa ni Jesus. They were good in interpreting the signs of nature, but they failed to see God at work in Jesus.
O di ba? Yun ang problema sa kanila. Kaya nga sabi ng Panginoon, kayo mga mapagpababaw, you hypocrites, very clearly, very strongly, they simply did not choose to see, even if they have the ability to see. Pero mas pinili nilang magbulag-bulagan. Sa katotohanan, dalantad naman sa kanilang paningin. They intentionally or deliberately chose not to see the message of God in the words of Jesus because of their pride and the hardness of their hearts. Kaya ang tanong is there a time in our life when we are also closing our eyes, our hearts, and our ears to Jesus because of our pride? Because we chose intentionally not to hear the message of God because of our spiritual blindness due to pride. Ang pangalawang bahagi po ng ating ebanghelyo, kung titingnan natin, parang hindi naman masyadong konektado sa unang bahagi. But that is not the case. May malalim po itong ugnayan o relasyon sa unang bahagi ng mabuting balita. Jesus is actually asking us to put things right while there is still time. What do I need to put right in my life? Ano ba yung mga baluktot na dapat kong ituwid? Ano ba yung mga mali na dapat kong itama sa aking buhay? Ilagay natin sa tamang lugar ang mga bagay na dapat nating pinahahalagahan sa buhay natin. Kaya nga sa ating ebanghelyo, meron pong dalawang napakahalagang aral na dapat nating pagnilayan. Una, seeing things right. Tingnan mo ang mga bagay sa buhay at sa kapaligiran mo sa tamang paraan. It means seeing things in the light of faith, interpreting things in the light and in the message of the gospel. Sabi nga po minsan ni Pope Francis, always pray to have the eyes that see the best, a heart that forgives the worst, a mind that forgets the bad, and a soul that never loses faith in God. Sabi po ni Benjamin Franklin, the way to see faith is to close the eyes of reason. Kaya kapag purong isip na lamang ang ginagamit natin, thinking that we know everything, mahirapan tayong makita ang kamay ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. I believe that what we see with the eyes of faith are more beautiful than the things we see with our physical eyes. Sapagkat hindi lahat ng maganda ay nakikita ng mata. Kailangan minsan ipikit mo ang iyong mga mata at buksan ang mga mata ng iyong puso upang makita mo ang pinakamahalaga at pinakamagandang bagay sa iyong buhay. Pangalawa, do the right things while there is still time. Gawin mo na ang tama habang may panahon. Postponing actions means postponing our achievements. Bakit mo nga naman ipagpapaliban pa para sa bukas ang magandang bagay na pwede mo nang magawa sa ngayon? Mga kapatid, hindi natin hawak ang panahon. We do not hold the future. Kaya gawin mo kung anong mabuti ngayon at habang may panahon. Never save the best for later. You don't know what tomorrow holds. Happiness is not something that you postpone for tomorrow. It is something that you must enjoy in the present. Kaya nga, the act of postponement is the father of failure. Huwag nating kalilimutan na ang bukas ay nakasalalay sa mabuting magagawa natin sa kasalukuyan. Kaya, mga minamahal kong kapatid, gawin mo ang tama habang may panahon at tingnan mo sa tamang pananaw ang mga bagay sa kapaligiran mo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa mga panahon at mga pagkakataon na binibigay mo sa amin araw-araw. Bigyan po kami ng lakas na gawin ang iyong kalooban, hindi bukas kundi ngayon, sapagkat hindi namin hawak ang panahon. Ang bukas ay nakasalalay sa anumang mabuting magagawa namin sa kasalukuyan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos mula sa mabuting balita araw-araw sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala. Mga kapatid, mula po November 1 hanggang November 9,
dito po sa parokya at pambansang dambana ni San Antonio ng Padua ay magkakaroon po ng mga misa nobinaryo para sa mga yumao nating mahal sa buhay. Kung nais niyo pong magpamisa sa mga yumao ninyong mahal sa buhay, meron pong mga mass envelopes na ibinibigay sa mga misa araw-araw na tigit kung Martes at araw ng Linggo bago po dumating ang November 1. Kung meron po kayong mga envelopes na tinanggap, isulat niyo po dito ang mga pangalan ng mga yumao niyong mahal sa buhay na nais niyong ipagpamisa mula November 1 hanggang November 9. Ibalik lang po ang mga sobre on or before October 31 sapagkat ang mga misa nobinaryo po ay magsisimula sa unang araw ng Nobyembre. Wala po kaming hinihingi na anumang eksaktong halaga sa donasyon na pwede niyo pong ibigay. Subalit anumang halaga na iyong pagkakaloob, lubos po naming pasasalamatan. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.